Amen. Praise the Lord. Amen. So, bago tayo magsimula mga kapatid, tawag muna tayo sa pangalan ng Panginoon. 3 beses. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. So, yung topic natin ngayon mga kapatid ay Satan's wearing out work. Amen. Sige, kuhanin nyo or i-open nyo yung outline natin. Amen. Sige, sabay-sabay nating basahin ulit yung title. Amen. Satan's wearing outward. Amen. So ano ba tong Satan's wearing outward na to? So sa Daniel chapter 7, no, naglalaman siya ng isang pangitain na ibinigay ng Diyos kay Daniel noong panahon ng pagkabihag ng Israel sa Babylonia. So yung Israel nabihag siya ng Babylonia. So ano bang meron sa pangitain na yon? Sa pangitayan na yon, nakita ni Daniel yung apat na halimaw na sumasagisag sa apat na magkakasunod na kaharian ng mga Gentile. So, mula doon sa ikaapat na halimaw ay merong lumitaw na munting sungay. O Lord. At uh, ito ay ang kasukdulang katuparan nito ay tumutukoy doon sa Antikristo. So itong sungay na ito ay tumutukoy sa Antikristo. So kung titingnan natin yung verses natin dyan ay Daniel chapter 7 verse 25. Ayon doon sa Daniel chapter 7 verse 25, yung munting sungay na yon ay nagsasalita laban sa kataas-taasan. Ano pa? Pagurin or wear out. Kung yung nasa title natin, wear out. Alin? Yung mga banal. Amen. And then, next, babaguhin niya yung mga panahon at yung mga kautusan. And then last, ay uusigin niya yung mga banal sa loob ng isang panahon. So, uusigin niya yung mga mananampalataya ng Panginoon. So, kung titingnan natin mga kapatid, yung pangitain na ito ay pangunahin siya na tumutukoy sa panahon ng matinding kapigatian. Or in English, Great Tribulation. Dito, sa Great Tribulation, ito yung may pinakamatinding pag-uusig ni Antikristo or matinding uusigin ni Antikristo yung mga hinirang o yung mga pinili ng Diyos. So, kung titingnan natin, bagamat yung Daniel chapter 7 verse 25 ay merong isang pangitain tungkol kay Antikristo doon sa mga huling araw or sa last age, sa pagkatapos ng Great Tribulation, no? Ipinapakita rin ito sa atin yung paraan kung paano gumawa si Satanas, O Lord, sa lahat ng mga panahon. Amen. So si Satanas ay gumagawa noong nakaraang panahon pa sa Old Testament hanggang sa kapanahunan natin ngayon, hanggang sa last age. So, makita natin na yung Antikristo ay hindi siya yung pinagmulan. Hindi siya yung pinagmulan noong matinding kapighatian na ito. Kundi, or yung mga pagpapagod o kapaguran na binibigay ng na nadadala sa atin. Kundi, itong Antikristo na ito, siya lamang yung ginagamit ni Satanas upang maisagawa yung kanyang layunin, no? Ito yung ginagamit ni Satanas, paraan ni Satanas upang isagawa yung layunin niya na iwala o alisin tayo sa presensya ng Panginoon. O Panginoong Hesus. So, makita natin na simula pa noong unang panahon sa Old Testament pa, yung paraan ni Satanas ay hindi laging biglaan or lantaran, no? Ang ginagawa niya, ang technique niya ay dahan-dahan niyang pinapagod at inuubos yung mga anak ng Diyos hanggang sa sila ay manghina doon sa kanilang buhay at manghina din doon sa paglilingkod nila sa Panginoon. Kaya yung main burden mga kapatid ng message natin ngayon ay makikita natin doon sa Daniel chapter 7 verse 25. Amen. Ano yung nandun? Nabanggit doon na papagurin niya yung, sabi niya dito, papagurin niya
ng lubos ang mga banal ng kataas-taasan. Amen. So, mga kapatid, sa mensahe natin ngayon, dapat makita natin yung kasalukuyang estratehiya ni Satanas laban sa mga mananampalataya. So, kung paano ginagamit ni Antikristo yung paraang ito sa panahon ng matinding kapighatian, ganun din niya ganun din niya gagawin o ganun din ginagawa ni Satanas yung estratehiya niya sa kapanahunan ngayon. Paano yun? Unti-unti niyang pinapagod, unti-unti niyang inuubos, at pinanghihina yung mga anak ng Diyos araw kada araw. Yung mga mananampalataya, pinapanghina niya araw kada araw. So, ang ginagawang pagpapagal or gawain ni Satanas ngayon ay parang binibigay niya lahat, no? Binabayad niya lahat at halos parang ginagawa niya lahat ng paraan para hindi natin mapansin yung estratehiya niya, yung pag-atake niya sa atin, no? Actually si Satan, uh, hindi niya sinisira yung mga mananampalataya ng isang hayag na pag-atake, no? Nakatago kung paano siya umatake sa atin. Ang ginagawa niya sa kabaliktaran, no? Unti-unti niya tayong inuubos. Unti-unti niya tayong inaalis, tinatanggal doon sa pagtatamasa natin sa Panginoon. Alin yung paano niya tayo pinapagod? No, pinapagod niya yung katawan natin. Galing tayo sa school. Pinapagod niya yung puso natin. Yan, alam niyo na yan. Yung espiritu natin, no? Inuubos niya yung ating mga panahon. Yan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Meron lang tayong cellphone. Ubos ang buong araw natin na nagsi-cellphone. O kaya lumalabas tayo, nag-SM. Ubos ang buong araw natin na gumagala, no? Kaya ngayon, ninanais ng Panginoon na malaman natin, mga kapatid, yung estratehiya, yung estilo ni Satanas kung paano niya tayo alisin. At para malaman natin kung paano natin tanggihan yung kanyang gawain na pagpapagal o pag-alis sa atin sa enjoyment sa Panginoon, at patuloy tayo na magtamasa, no? Patuloy tayo na maging matatag doon sa pagtatamasa natin sa Panginoon. Sige, punta na tayo doon sa outline natin. Outline. Basahin natin sabay-sabay yung Roman numeral number 1. Amen. 1. Satan's strategy wearing out the saints. Amen. Pati yung mga subpoints. Satan's attack are usually gradual, not sudden. He wears out the saints little by little until they are depleted. His work is subtle, daily, often unnoticed. Amen. So, kung titingnan natin, mga kapatid, sinabi doon sa Daniel chapter 7 verse 25, sabi niya na yung isa sa mga estratehiya ni Satanas ay yung unti-unting ubusin yung mga banal, yung enjoyment ng mga banal. Amen. So, hindi siya laging umaatake ng biglaan. No, kadalasan, yung kanyang paraan ay dahan-dahan at halos hindi natin siya namamalayan. So, halimbawa, cellphone, yan. Yung battery isipin natin yung cellphone natin, yan. Yung battery ng cellphone natin, full charge, 100%. Hindi natin namamalayan. Habang ginagamit natin siya, yan, nagiging 100%, 99%, 98%, 97%, hanggang mapansin na lang natin, 10% na lang siya, no? Hindi mo napapansin na kung kailan siya nangyayari, no? Pero sa huli, makikita mo na lang na wala na. Lobat na siya. Yan. So, ganyan din yung ginagawa ni Satanas sa ating espiritual na buhay ngayon, no? Hindi niya tayo agad na sinasabihan na huwag ka manalangin o huwag mo mahalin yung Panginoon. Ang ginagawa ni Satanas, ganito yung ginagawa niya eh. Sasabihin niya sa atin, bukas ka na lang mag-morning revival. Medyo maaga pa kasi, nag-morning revival ka naman kahapon. Diba? Tapos,
ano pa, sa paglalaro natin, no? Isang laro lang, isang game lang, 1G lang. O, di ba? And then, yung 1G na yun, magiging dalawa na, magiging tatlo na. O kaya kapag nanonood tayo ng video sa Facebook, isang reels lang. Pag swipe mo, uy, isang reels na lang. Swipe ka ulit, isang reels na lang ulit. Di ba? Ganito yung strategy ni Satan. No? Ano pa? Pagkagaling mo sa school, no? Pagod ka. Merong YP meeting o kaya merong prayer meeting. Galing ka sa school. Ang sasabihin ni Satan, pagod ka naman na, sabi niya. Pumahinga ka naman, ngayon ka lang magpapahinga. No? Huwag ka na munang dumalo sa meeting. Huwag ka na munang mag-prayer meeting. Actually, ganyan yung strategy ni Satan. No? Sa tingin natin, maliit na bagay lang siya na ginagawa niya. Pero kapag paulit-ulit, no? Paulit-ulit ito na nangyayari, no? Mapapansin na lang natin na hindi na tayo gumagawa ng naisin ng Panginoon. Hindi na tayo nananalangin, no? Wala na tayong gana na lumabas para mag-share ng gospel. Wala na tayong gana na magbasa ng Biblia, no? Madalas na tayong magalit, madalas na tayong mainis, no? Ayaw na nating dumalo dun sa mga meeting. O Panginoong Hesus. So, kung titingnan natin, hindi ito nangyayari mga kapatid ng isang biglaan lang, no? Ang ginagawa ni Satanas, unti-unti niyang inuubos, no? Unti-unti niyang inuubos yung pagmamahal natin sa Panginoon. So, parang example lang yan ng isang lubid yung makapal na lubid. Kung nakikita na kayong makapal na lubid. Kahit gano'n yan kakapal, kapag araw-araw mo yan kinikis-kis sa rough na bato, darating yung araw na mapuputol. Nakakita na kayo ng semento tapos merong tumutulo o bato na may tumutulo na tubig. Yan. Sa tagal ng panahon na merong tumutulo na tubig doon, yung bato, nagkakaroon siya ng butas. Yan. Ganyan yung ginagawa ni Satanas, no? Araw-araw niya tayong tinetempt para mawala tayo sa enjoyment natin sa Panginoon. Kaya kung titingnan natin, no, ganyan din yung ginagawa ni Satanas, no? Hindi niya kailangan gumawa ng isang biglaan tapos malaking pag-atake sa atin, no? Para sa kanya sapat na yung maliit na panghihina sa loob natin, pagkaabala sa environment natin, yung nagkakaroon ng kompromiso sa araw-araw natin na ginagawa, no? Kaya mga kapatid, no? Huwag nating maliitin yung maliliit na espiritual na gawain ni Satanas. Ganon din, huwag din nating maliitin yung maliliit na spiritual na ginagawa ng Panginoon. Ina-encourage tayo ng Panginoon na mag-morning revival. Ina-encourage tayo ng mga kapatid na dumalo sa Young People's Meeting. Yan. O Panginoong Hesus. Kaya, ano yung kinakailangan natin gawin ngayon? No? Araw-araw tayo na dumalo, no? Sa morning revival. Yan. Mag-meeting tayo. No? Kung titingnan natin, mukhang maliit lang na bagay yun. Pero, kapag araw-araw, minuminuto tayo na nasa presensya ng Panginoon, no? Nagkakaroon tayo ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Hindi tayo maatake noong kanyang kaaway. Amen. Sige. Dako naman tayo doon sa Roman numeral number 2. Amen. Sige, basahin natin yung Roman numeral number 2. Amen. 4 areas Satan tries to wear out God's children. Amen. A. Wearing out man's body. Amen. Some points. Through sickness, fatigue, lack of rest, and physical weakness. His goal is to hinder the believer's service to God. So, makita natin dito mga kapatid na isa dun sa mga paraan ni Satanas ay yung pinapagod niya yung ating katawan, no? Maaari tayong manghina sa pamamagitan nung ating mga sakit. Yan. O kaya manghina tayo sa pamamagitan ng pagkapagod natin. Yan. Ano pa? Kulang tayo sa tulog. O kaya
sobra yung masyado tayong abala. Ano, saan ba tayo nagiging abala? Yan, sa school natin. Yan, halimbawa, no, ba tayong mga estudyante, o kayong mga estudyante, lagi kayong nagbubuyat dahil sa, ano ba, pag-aaral, siguro, or panunood ng video, paglalaro ng games, oh Lord, amen. And then, after that, kinabukasan, hirap na kayong gumising para magbasa ng morning revival, no? Ano ba? Inaantok tayo sa meeting. Ayan, kaya inaantok yung ibang mga kapatid, brothers. Amen. So, ano pa? Wala na tayong lakas na manalangin. Ayaw na nating manalangin. Parang feeling natin pag nananalangin tayo, nakakapagod na. No? So, actually, hindi naman sinabi ng Panginoon na huwag tayo magpahinga. Mag-pray na lang tayo lagi, ganyan. Hindi masama mga kapatid na magpahinga. Kailangan ito ng katawan natin, no? Kailangan din natin na maglibang. Pero itong mga bagay na ito ay ginagamit ito ni Satanas. Gusto ni Satanas na gamitin itong mga bagay na ito, itong paglilibang natin, sobrang pagod natin, para mawala tayo sa lakas, mawalan tayo ng lakas na mag-enjoy sa Panginoon. So, yung layunin ni Satanas ay hindi para pagurin tayo, no? Ang layunin ni Satanas ay, yung tunay niya na layunin ay hadlangan tayo sa paglilingkod natin at pag-enjoy natin doon sa Panginoon. O Panginoong Jesus. Amen. Sige. Punta na tayo sa letter B. Wearing out man's heart. Subpoints, by taking away peace, joy, and encouragement. Next. He replaced them with restlessness, discouragement, and depression. So, sabi dito, titingnan natin, hindi lang katawan, no? Hindi lang katawan yung inaatake ni Satanas, no? Gusto din niyang ubusin yung ating mga puso. Yan, gusto din niyang alisin, sirain, pagurin yung ating mga puso. Yan. Yan. Kung titingnan natin, noong bago tayo sumampalataya sa Panginoon, no? Masaya tayo, nag-e-enjoy tayo kasama ng ating mga kaibigan. Yan. Lumalabas tayo, nag-SM, gumagala. Yan. Pero, nung tayo ay naligtas na, yan. Oo, masaya tayong umuwi. Meron tayong pananalangin. Dumadalo tayo sa mga meeting. Yan. Pero, unti-unti, amen, nawawala yung enjoyment natin, no? Unti-unti, dumarating sa atin yung mga problema. Yan. Problema sa school. Yan. Hindi pagkakaroon ng pagkakaunawaan dun sa ating mga pamilya. Dahil, mananampalataya ka na nga, ganyan. Yung mga kaibigan mo, iniiwanan ka na. Yan. Meron tayong mga kabiguan sa buhay. Ano ba? Mga kabataan ngayon, broken-hearted. Sino yung mga dyan, di ba? Kaya, ito yung mga strategy ni Satan, no? Para alisin tayo doon sa enjoyment natin sa Panginoon. Kaya kung hindi tayo mag-iingat mga kapatid, mawawala yung ating kapayapaan. Mawawala din yung ating kagalakan sa Panginoon. No, mapapansin na lang natin na madali na tayong mainis, no? Nawawala na tayo ng pag-asa, parang nakakapagod na ganyan. O iisipin natin na wala nang saysay yung lahat ng ginagawa natin sa buhay. Parang paulit-ulit na lang ganun. Yan. So, hindi gusto ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mabuhay tayo ng merong kabigatan, mabigat yung ating puso. Gusto niya na mapuno tayo ng kanyang kapayapaan at mapuno tayo ng kagalakan. Amen. Kaya kinakailangan, no, i-guard natin yung ating mga heart, no? Wag tayong maging ano ba yung word natin doon? Marupok. Amen. Hindi dapat maging marupok yung heart natin sa mga gawa ng kaaway.
Amen. Kapag na-feel natin na nanghihina yung ating mga puso, no? Nawawalan tayo ng pag-asa sa Panginoon. Ayaw nating mag-enjoy kasi parang paulit-ulit lang. Oh Lord, ang gawin natin mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Sabihin natin sa Panginoon, "O Panginoong Jesus, mahal kita." Amen. Kung sa English pa, "Oh Lord Jesus, I love you." Sa pamamagitan nito, yung puso natin mga kapatid, mapapatibay yan ng Panginoon. Amen. So hindi tayo mabilis na tatangayin ng gawain ng kaaway. No? Amen. Sige, dapat tayo mga kapatid doon sa point C. Amen. Wearing out man's spirit. Subpoints, by weakening prayer and trust in God, by causing believers to rely on themselves rather than on the Lord. Next, this often result in gradual backsliding. Oh Lord Jesus. So, Lord, kaya pala mayroong mga nahihinang mga kapatid, no? Mga mananampalataya, mga young people. Yan. Dahil nanghihina yung kanilang espiritu. So, yung pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao, mga kapatid, ng buong tayo, ay yung ating espiritu. Dahil dito, tayo ay nagkakaroon ng kaparaanan na makipag-ugnayan doon sa Panginoon. So, ang ginagawa ni Satanas, unti-unting inuubos ni Satanas, no? Itong ating enjoyment na ito. At kapag pinapabayaan natin na hindi tayo nananalangin, no? Hindi tayo nagbabasa ng Biblia at hindi tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yung enjoyment natin sa Panginoon, yung spiritual na enjoyment natin ay unti-unti yang mauubos. Example, dati, 'di ba? Araw-araw kang pagkagaling natin sa mga conference. Araw-araw tayo nagmo-morning revival. Gusto nating ayain yung mga magulang natin, mga kaibigan natin, yung mga kapatid na mag-morning revival. Hanggang sa isang araw na lang, sinasabi mo na lang dun sa sarili mo na parang nakapagod. Siguro bukas na lang ako mag-morning revival. Yan. Kinabukasan, hindi ka na nakapag-morning revival. Bukas na lang siguro. Mamaya na lang, alas 12 na, hindi ka pa nakapag-morning revival. Diba? Hanggang sa hindi ka na nag-morning revival. Hanggang sa hindi ka na nagbabasa ng Bible. Hanggang sa Lord's Table Meeting, hindi ka na rin nag-share. Yan. Hanggang sa tuluyan na nakalimutan mo nang mag-MR. O Panginoong Jesus. Ganito yung gawain ng kaaway. No? Unti-unti rin siya na pumapasok doon sa pag-iisip natin. Na sasabihin natin sa sarili natin, meron tayong mahirap na ginagawa. No, sabihin natin, basic lang to. Ilang beses ko nang ginawa to, di ba? Kayang-kaya ko na to. No, hindi ko na kailangan na manalangin. Kayang-kaya ko na to, Panginoon ko. Ganyan. Nagiging boastful na tayo doon sa ating mga kalakasan. No? Sa halip na umasa tayo sa Panginoon, sa halip na kuhanin natin yung presensya ng Panginoon, yan, umaalis tayo. No? Umaasa na tayo doon sa ating sarili. At isipin natin mga kapatid, kapag nagpatuloy ang bagay na to, no? Unti-unti tayong lumalayo sa Panginoon nang hindi natin namamalayan. O Panginoong Jesus. Amen. Sige. Punta tayo sa letter D. Letter D. Wearing out man's time. Amen. So, by occupying believers with fruitless activities, his purpose is to waste time that should be redeemed for God's purpose. So, isa pa to sa mga estratehiya. So, last na estratehiya to na ipinakita sa atin. Isa to sa mga estratehiya ni Satanas na ubusin yung ating oras, no? Ano ba 'yon? Magbigay tayo ng mga ng time natin doon sa mga walang spiritual na bunga, no? Fruitfulness activities. Ano ba yung mga fruitfulness activities natin? Halimbawa, balak mo na magbasa ng Biblia. 10 minutes. Yan. Pero, ang ginawa mo, bago ka magbukas ng Biblia, nagbukas ka muna ng social media. Nagbukas ka muna ng Facebook, Instagram, yan, TikTok, yan. Sasabihin mo, isang video lang, Lord. Magbabasa na ako after ng Bible. Yan. Tapos, isang video na lang, Lord, ulit. Magbabasa na ako ng Bible, Lord. 10 minutes lang naman, Lord, eh.
Yan. Pero nasundan pa ng isa, hanggang lumampas ka na ng isang araw. Yan. Then sa huli, hindi ka na nakapag-Bible reading. Actually, ganyan yung strategy ni Satan. Ang galing, di ba? Wala tayong magagawa sa mga strategy na yon. Basta pag binuksan mo na yung Facebook mo, wala na, makaka-captured ka na talaga. Yan. Anong magagawa natin? Huwag ka munang magbukas. Amen. Mag-enjoy muna tayo sa Panginoon. Yan. Actually, itong mga bagay na ito, hindi lahat ng ginagawa natin mga kapatid ay masama siya. Hindi ka naman nagnanakaw, di ba? Hindi ka naman nangangaaway, hindi ka naman nagmumura, di ba? Pero kung ito ay nagagamit ng kaaway para ubusin yung ating oras na dapat para sa Panginoon, ano nangyayari? Di ba? Nagiging kasangkapan ito ni Satanas para ilayo tayo doon sa presensya ng Panginoon. Para alisin tayo doon sa enjoyment natin sa Panginoon. No? O Panginoong Jesus, redeem the time mga kapatid. No? Hindi natin maibabalik yung oras na lumipas kapag ito ay nawala na. No? Kaya napakahalaga mga kapatid na gamitin natin yung ating oras. Gamitin natin yung panahon natin para tamasahin at enjoyin yung Panginoon. Oh Lord Jesus. Nagbigay sa atin yung kapatid ng example dito. Dako tayo dun sa Roman numeral number 3. Sige, basahin natin. Amen. Roman numeral number 3. An example of Satan's wearing out work. Samson. Yan. Subpoints niya, Delilah pressed Samson daily. Through continual pressure, Samson lost his consecration, his power, his testimony, and God's presence. Nawala itong apat na bagay na ito kay Samson. Bakit? Amen. Kasi, inatake siya ng kaaway. Amen. Merong continuous pressure. Amen. Tayo, mga kapatid, consecrated tayo sa Panginoon. Yan. Binigay na natin yung ating mga sarili, di ba, YPs? Kinonsecrate na natin yung sarili natin sa Panginoon. Meron tayong kapangyarihan na magsalita para sa Panginoon. Kaya nating mag-share, kaya nating mag-preach ng gospel. Ito yung power natin. Amen. Meron tayong testimony. Meron ba tayong testimony sa mga kaklase natin? Yan, sa mga kaibigan natin. Alam ba nila na tayo ay mga mananampalataya? Amen. Ano pa? Lastly, meron tayong God's presence. Merong Diyos sa loob ng ating espiritu. Amen. At kapag tumawag tayo sa Kanya, meron tayong presensya. Nasa atin yung presensya niya. Amen. Pero, nasa brink of collapse itong mga ito, mga kapatid. Kasi araw kada araw, pine-pressure tayo ni Satanas. Amen. Katulad kung paano i-pressure ni Delilah si Samson. Yan. So, yung pinaka magandang halimbawa dito mga kapatid ay yung wearing out work ni Satanas sa buhay ni Samson. So, kung titingnan natin mga kapatid, hindi tinalo ni Satanas si Samson sa isang araw lang. Walang battle na Samson tapos Satanas nagbakbakan, natalo si Samson, di ba? Walang ganon. Yan. So, anong ginawa ni Satanas? Yan. Ang ginawa ni Satanas, ginamit niya si Delilah. Araw-araw, paulit-ulit niyang tinatanong si Samson kung saan ang gagaling yung kanyang kalakasan. Noong una, siyempre, Samson yan, matigas yan. Yan. Kaya niyang tumalo ng libu-libong tao. Yan. Una, matigas yan, siyempre. Hindi siya matalo ni Delilah. No? Hindi niya tinrik pa nga niya eh. Hindi niya sinasabi kung ano yung totoo. Pero sa kaaraw-araw, na minuto, na panggugulo, pangungulit, pagpe-pressure, patuloy na pagpe-pressure, ano nangyari sa kanya? Napagod siya. And then sa huli, sinabi niya yung kanyang lihim. Yung buhok niya. Yan. O Panginoong Jesus. So, anong mapapansin natin dito mga kapatid? Mapapansin natin na hindi si Delilah yung nagpahina kay Samson ng isang iglapan lang. No? Ang nagpahina kay Samson ay yung araw-araw na pangulit at unti-unting pagbagsak ni Samson. So, ganyan din yung ginagawa ni Satanas sa atin ngayon. No? Hindi niya agad sinasabi sa atin na
tumigil ka nang magmahal sa Panginoon. Hindi niya kagad na sinasabi na, huwag ka nang mag-LDM forever. Huwag ka nang mag-MR forever. Anong ginagawa niya? Sasabihin niya sa atin, okay lang naman yan kung minsan hindi ka mag-pray. Yan. Okay lang naman yan kung minsan hindi ka dumalo sa mga meeting. Okay lang yan kung minsan hindi ka muna mag-Bible reading. Yan. Isang beses ka lang naman na hindi mag-Bible reading. Isang beses ka lang naman na hindi mag-YP meeting. Pero kapag paulit-ulit, yan, paulit-ulit natin na pinapakinggan yung mga maliliit na compromise ni Satan sa atin, darating yung panahon na mapapansin natin na malayo na yung pag-ibig natin sa Panginoon. Wala na yung presensya ng Panginoon. O Panginoong Yesus. Ano yung nawala kay Samson, mga kapatid? Nawala yung consecration niya. Titingnan natin, si Samson, ano yan eh? Nazarite yan, no? Consecrated siya. Yan. Pero, nung nalaman yung lihim niya, natanggal yung consecration niya, yung naiwala niya yung lihim ng buhay, nawala na rin yung na-separate na rin siya doon sa pamumuhay para sa Panginoon. Oh Lord Jesus, ito yung pinakaayaw natin, mga kapatid. Amen. Ano pa? Yung power niya, no? Nung nawala yung kanyang consecration, no? Nung natanggal yung buhok niya, yeah. Nawala rin yung lakas niya, no? Nawala rin yung lakas na ibinigay ng Panginoon. So, kung titingnan natin, no, kapag hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, no? Or hindi man tayo tumatawag sa Panginoon, mapapansin natin na madali na tayong matalo tayo ng galit, madali na tayong matalo ng tukso, no? Sabihin lang natin, tawagin lang tayo ng kaibigan natin eh, tara, SM tayo. Yan. G, SM ka na rin. Yan. Ano ba, sa mga high school ngayon, tara, inom tayo. G, inom na rin. Diba? Hanggang sa mapapalulong ka na sa bisyo, ganyan. Mapapayosi ka na. Yan. Mawawala ka na talaga sa pag-enjoy sa Panginoon. No? Madadala ka na sa degraded situation. Manghihina at manghihina ka na sa buhay eklesiya. No? Bakit? Hindi dahil mahina yung Panginoon. No? Hindi dahil mahina yung hindi dahil mahina yung power ng Panginoon sa atin. No? Pero inalaw natin yung kaaway. No? Inalaw natin si Satan na alisin tayo sa enjoyment natin sa Panginoon. O Panginoong Jesus. Number 3, yung kanyang testimony. Nawala yung testimony ni Samson. So, si Samson, titingnan natin, dati siyang kinatatakutan. No? Kasi malakas siya eh. Kaya niyang talunin yung mga Philistine. No? Dahil meron siya kapangyarihan na binigay ng Diyos. Binigay ng Panginoon. Pero pagkatapos siyang bumagsak, pagkatapos siyang matisod, matalo, no? Ano nangyari sa kanya? Tinali siya, pinagtawanan siya, mukha siyang kaawa-awa, no? Natalo siya ng kanyang mga kaaway. Ngayon, bilang mga Kristiyano, yung ating buhay ay isang buhay ng isang patotoo. Amen. Kung paano tayo maglakad, amen. Kung paano tayo magsalita, kung paano tayo nakikita ng ibang mga tao, dapat tayo ay nakikita nila si Kristo sa atin. Yan. Kapag nakikita tayo ng pamilya natin, or kapag hindi na tayo nakikita ng ibang mga tao, pamilya natin, kaibigan natin, o kaya kaklase natin, no? Ano ba yung buhay na ipinamamumuhay natin? O Panginoong Yesus, kinakailangan ito ay nagpapatotoo ng Kristo, no? Kasi kung hindi, oh Lord, mahina yung ating patotoo sa Panginoon. Mawawala yung ating patotoo sa Panginoon. Amen. Lastly, yung ika-4 ay yung presensya ng Panginoon. God's presence. So,
Ito yung pinakamalungkot mga kapatid. Pinakamalungkot na nangyari. Pinaka nakakatakot na mangyari sa ating mga mananampalataya. Yung nangyari kay Samson, nawala niya yung hindi lang nawala yung lakas niya. Hindi lang nawala sa kanya yung testimony niya. Nawala din yung presensya ng Panginoon. Sinabi doon sa Judges chapter 16, sabi dito, hindi niya nalalaman na ang Panginoon ay umalis na sa kanya. O Panginoong Yesus, hindi niya nalalaman na ang Panginoon ay umalis na sa kanya. Oh Lord, napakalungkot mga kapatid na dumating sa punto na hindi na natin nararanasan at natatamasa yung fellowship natin sa Panginoon. No, yung presensya ng Panginoon. Ito yung pinaka nakakalungkot, nakakatakot na mangyari sa isang mananampalataya. No? Na mawala yung presensya ng Panginoon sa kanya. O Panginoong Yesus. Kaya yung buhay natin mga kapatid, di ba? Kinakailangan maging listo tayo. Maging guard tayo. I-guard natin. Alam natin. Yan. Para malaman natin, kinakailangan, para ma-detect natin kung ano yung gawa ng kaaway, dapat alam natin. So ito yung mga strategy. Yan, strategy ni Satan para pagurin tayo at mawala tayo doon sa enjoyment natin sa Panginoon. Amen. Sige. Yung sa Roman numeral number 4, A, B, C, and D, how to overcome. Yan. Paano natin mapagtatagumpayan yung strategy, wearing out work ni Satan. Amen. So ipagpapatuloy siya nung ating brother. Amen. Praise the Lord. Amen.